Bang ma-scam katulad ko? Huwag po kayo mag-alala, naintindihan kita. Kasi kahit ako, nung time na nabauna ako sa utang, nakasangla ATM ko, pinapabarangay na ako sa dami ng utang ko. Syempre, ayoko naman na pumasok sa company na alam kong may scam din ako. And buti na lang, si Chinkitan, meron siyang video na nagtuturo kung ano ba yung 5 bagay para maiwasan mo na may scam ka. Gusto mo ba na ituro ko din sa'yo? Syempre, dahil natutunan ko ito at nai-apply ko siya dahil never akong na-scam. Kaya ngayon, ituturo ko din po sa'yo kung paano nga ba talaga maiwasan ang ma-scam at ano yung 5 bagay na kailangan mo i-consider para siguradong hindi ka ma-scam. Number 1 na tinuro ni Chinkitan, kailangan yung unang bagay na i-consider mo na pinaka-importante sa lahat is piliin mo yung company na pipiliin mo at papasukan mo. When we say number 1, right company, this is stable. Yun yung alam mo na hindi yan mapapasara na. Kasi alam naman natin, maraming mga nai-scam ngayon kasi pagkasali nila, ilang buwan lang yung lilipas, biglang mapapasara yung company at malalaman nila na hindi pala legit. So ngayon, para maiwasan mo na hindi mapasara yung company, kung tama yung company at kung stable yung company, pwede pala na i-check mo yung background. Kapag yan, 5 years and above na established ang company, ibig sabihin stable na po yan. Ibig sabihin, malaking factor na hindi na yan mapapasara kasi 5 taon na yang existing at 5 taon na yan na SEC registered. Pangalawang bagay na kailangan mo i-consider is the right people, right team na pipiliin mo, makakasama mo at tutulong sa'yo. Mararamdaman mo naman sa taong kausap mo kung talagang matutulungan ka niyan. Kung nagbibigay ba siya ng value at pagtuturo sa'yo bago ka pumasok sa company. At mararamdaman mo din sa taong kausap mo kung pineperahan ka lang niya. So, para hindi po kayo magkamali sa right people and right person na pagtitiwalaan ninyo, kailangan mong gamitin yung puso mo na maramdaman mo na kaya kanyang tulungan. Stranger man yan or kakilala mo man yan, kaya may mga taong mga nai-scam kasi minsan kahit kakilala nila, pagkabigay nila ng pera, tinatakbo yung pera. Diba? So, there are times may mga ganong greedy people na itatakbo nila yung pera mo. So, that's the reason kung bakit nasasabi nila yung iba na-scam sila. Kaya, it's better na kapag nagbigay po kayo ng puhunan ninyo, huwag nyo pong idiretso sa tao. Idiretso nyo sa company para sigurado na hindi pong matetempt, hindi matutukso yung taong pinagkatiwalaan ninyo. Pangatlong bagay, para maiwasan nyo po yung ma-scam kayo, is the right system. Totoo po, tamang sistema na hindi ka na mahihirapan kung ano yung detail by detail, step by step na gagawin mo pagpasok mo sa company para may magturo sa'yo everyday, detail by detail kung ano yung gagawin po natin. Dahil side hustle po ito, sideline business ito, wala tayong alam dito, pero habang natuturo po ito at habang inaaral natin, pwede pala na kumikita tayo at naisasabay po natin sa existing work po natin. Pang-apat na bagay, para hindi ka ma-scam, huwag po kayong maniwala kapag may nagsabi sa'yo na wala kang gagawin, kikita ka. Alam naman natin yan na lahat ng mga bawat sentimo pinagpapaguran natin. You need to make an effort para kumita. Sa panahon natin ngayon, kailangan ng aksyon para kumita po tayo. At bawat piso napakahalaga kasi alam naman natin yan, dugot pawis natin, pinaghihirapan natin ang lahat ng income natin. Ganun din po sa mga company and business na papasukan ninyo, make sure na ituturo sa'yo kung ano yung effort na gagawin mo, paano ka kikita. And last, pang-5 is pag nagsabi po sa inyo na ang pera ninyo ay may kapalit na products or items or services. So, ibig sabihin, it's better na may kapalit agad yung pera na hawak ninyo. Para alam mo na dun pa lang sa item, kapalit ng pera mo, sulit na. Hindi mo na maiwasan na ma-scam ka. Iwasan nyo po yung magbigay kayo ng pera pero walang kapalit. Scam po talaga yon. Kaya, sana natuto po kayo sa mga tinuro po natin ngayon para maiwasan po natin na ma-scam tayo. God bless us all!